Ako po si Nika, isang college student. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa amin ng mga kaibigan ko noong first year college pa lang kami. May dormitoryo ang pamilya namin na malapit sa university kung saan kami nag-aaral. Summer noon, kaya halos walang tao sa dorm. Nakabakasyon lahat ng boarders. Naisipan namin ng mga kaibigan ko na doon tumambay sa dorm. Para kaming nagbakasyon sa isang malaking bahay. Kami lang ang tao, kaya kahit anong oras kami gumising, kumain at matulog, ay walang pakialamanan. May mga kwento kasi tungkol sa dorm na yon. May mga estudyante raw na nawawala kapag tumitira roon. Basta na lang hindi nakakapasok sa klase at hindi na uuwi sa dorm. Kaya yung mga estudyante na nakatira doon ay nagkakaroon ng takot. Kaya lang ay mura lang yung upa doon. Kaya kahit natatakot sila ay nagchat sagana lang sila. First night namin doon sa dorm, nagkukwentuhan kami ng mga nakakatakot na karanasan namin. Habang nagkukwento ay may naririnig kaming kaluskos sa bubungan. Tapos yung aso namin, tahol ng tahol. Hindi ko na lang pinansin kasi baka yung mga kwento lang namin ang dahilan kung bakit kami natatakot. Tapos may isa sa amin na nag-aaya na maglibot sa likod ng dorm. May secret passage kasi doon na hindi nalalaman ng mga boarders. Doon dumadaan yung mga delivery truck na nagdadala ng supplies para sa dorm. May mga kwento rin na haunted daw yung lugar na yon. Kaya hindi na namin pinapadaan doon yung mga boarders. Isa pang dahilan ay dahil baka kung ano pa yung gawin nila doon. Hindi naman ako pumayag na maglibot doon kasi gabi na. Pero mapilit yung isa naming kasama, kaya napilitan na rin ako. May mga ilaw naman doon pero hindi na namin binubuksan para hindi na rin makita ng mga boarders yung lugar na yon. May dala kaming flashlight. Habang naglalakad ay may nakita kaming lumang salamin sa isang sulok. Hindi ko alam kung bakit nandoon yon. Hindi ko na lang pinansin. Baka kasi may naglagay lang noon at nakalimutan ng kunin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa dulo. Wala naman kaming nakitang kakaiba, kaya bumalik na lang kami. Pagdaan namin ulit doon sa lumang salamin, ay may nakita kaming anino sa loob noon. Lahat kami ay nagulat at napasigaw. Tumakbo kami pabalik sa dorm at hindi na namin nilingon yung salamin. Kinabukasan hindi na namin pinag-usapan yung nangyari. Baka kasi maulit na naman yung kaluskos sa bubungan. Pero nangyari pa rin yon. Pati yung aso namin ay tahol pa rin ng tahol. Nagtaka na ako. Kaya tinanong ko yung isa sa mga kaibigan ko kung naririnig din ba niya yung kaluskos. Sabi niya ay naririnig daw niya yon. Simula pa noong unang gabi namin doon, nagtakutan kami. May isa sa amin na nagsuggest na baka may aswang na sumusubok pumasok sa dorm. Kaya ganun yung aso namin. Sabi ko ay baka yung lumang salamin ang dahilan ng lahat. Baka may nasagi kami doon o baka may nakapansin sa amin na hindi namin nakita. Nagalit yung isa naming kasama. Sabi niya ay hindi raw dapat kami natatakot sa mga ganoong bagay. Mga dalaga na raw kami at hindi na mga bata. Kaya dapat ay hindi na kami nagpapadala sa mga ganong takot. Nagpumilit siya na bumalik doon sa lumang salamin. Sabi niya ay haharapin daw niya yung anino na nakita namin. Pinipigilan namin siya pero hindi siya nakinig. Lumabas siya at naiwan kami na nag-aalala. Lumipas ang ilang minuto pero hindi pa rin bumabalik yung kasama namin. Nag-aalala na talaga kami. Kaya sumunod kami sa kanya. Pagdating namin doon sa lumang salamin, ay nakita namin siya na nakatayo sa harapan noon. Para siyang nasa trance, tinatawag namin siya pero hindi siya sumasagot. Nakatingin lang siya doon sa salamin. Hinila namin siya para makaalis na kami doon. Pero hindi namin siya mahila. Para siyang nakatali doon sa kinatatayuan niya. Nagulat kami nang magsalita siya. Sabi niya may aswang daw na nakatira sa dorm. Yun daw ang dahilan kung bakit nawawala ang mga estudyanteng tumitira doon. Sakripisyo raw ang mga ito ng aswang.
Sabi pa niya, gusto raw ng aswang na isa sa amin ang maging sakripisyo niya. Kung hindi raw ay isa-isa kaming mawawala, hindi na namin alam ang gagawin. Takot na kami. Kaya hinila namin siya ng sabay-sabay. Doon ay natanggal namin siya sa kinatatayuan niya. Tumakbo kami pabalik sa dorm, pero bago kami makapasok ay narinig namin yung kaluskos sa bubungan. Lumingon kami at nakita namin yung napakaraming paniki na lumilipad sa itaas ng dorm. Pumasok kami at nagkulong sa isang kwarto. Kinabukasan ay umalis na kami. Hindi na namin nakita yung kasama namin na nagpunta doon sa lumang salamin. Hindi na siya pumasok sa school at hindi na rin namin siya nakita. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero ang hinala namin ay ginawang sakripisyo siya ng aswang na nakatira sa dorm. May kilala akong magsasaka na nakaranas ng matinding pangaasar ng isang aswang. Pangaasar lang talaga kasi hindi naman siya kinain ng aswang. Pero may ginawa ito sa kanya na hindi niya makakalimutan habang buhay. Si Mang Cardo ay isang magsasaka na nakilala ko noong nagpunta kami sa probinsya ng asawa ko. Magkapit-bahay sila ng biyenan ko at minsan ay nakakwentuhan ko siya. Namatay daw yung asawa ni Mang Cardo noong bagong panganak pa lang ito sa anak nilang si Junior. Kaya naman lumaki si Junior na tatay lang ang kasama sa buhay. Palibhasa ay tatay ang kasama kaya medyo pasaway si Junior. Sa tuwing may ginagawang kalokohan si Junior, ay sinasabihan siya ni Mang Cardo na kukunin siya ng aswang kapag hindi siya tumino. May kilala raw aswang si Mang Cardo na kumakain ng mga batang pasaway. Siyempre ay gawa-gawa lang ni Mang Cardo yung kwento para matakot si Junior. Pero hindi niya alam na mangyayari pala ito sa totoong buhay. Isang beses ay nakauwi na si Mang Cardo galing sa bukid. Nagugutom na raw siya noon kaya nagluto siya ng adobong manok. Nung makakain ay naglinis na siya ng bahay. Inipon niya yung mga buto ng manok na pinaghimay-himay niya tapos ay tinapon sa labas. Kinabukasan ay nagulat siya nung makitang nagkalat uli sa loob ng bahay yung mga buto ng manok. Akala niya ay dinala ng pusa o aso sa loob ng bahay yung buto. Kaya tinapon niya uli sa labas. Nung sumunod na araw ay nagkalat uli yung mga buto ng manok sa loob ng bahay. Doon na kinutuban si Mang Cardo na may kakaiba ng nangyayari. Isang gabi ay nakita ni Mang Cardo na may aninong nakasilip sa bintana ng bahay nila. Natutulog na raw noon si Junior at siya naman ay nagbabasa ng diaryo. Nang makita niya yung anino ay agad siyang tumayo at lumabas ng bahay. Pero wala siyang nakita. Doon niya naisip na baka aswang nga ang nakasilip sa bintana. Nung gabing yun ay hindi na nakatulog si Mang Cardo. Pinagmasdan niya yung mga larawan nila ni Junior na nakasabit sa dingding. Napansin niya na kakaiba yung mga ekspresyon nila sa mga larawan. Si Junior na dapat ay nakangiti sa picture ay parang nakasimangot. Si Mang Cardo naman na dapat ay nakatingin sa camera ay nakatingin sa ibang direksyon. Kinusot niya yung mga mata niya at nung tignan niya uli yung mga larawan ay bumalik na sa dati ang mga ekspresyon nila. Doon na kinabahan si Mang Cardo. Alam niyang may aswang na naglalaro sa isipan niya. Kinabukasan ay nagulat si Mang Cardo kasi nagising siya sa gitna ng palayan niya. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Ang huling naaalala niya ay natutulog siya sa kama niya. Nung umuwi siya sa bahay, ay natakot siya kasi wala si Junior. Tinawag niya ito ng tinawag pero hindi sumasagot. Nung tignan niya yung mga larawan nila ay wala na si Junior sa mga larawan. Halos mabaliw si Mang Cardo sa takot. Pero nung tumakbo siya sa kusina ay nakita niya si Junior na nag-aalmusal. Doon niya naisip na nilalaro lang talaga ng aswang ang isipan niya. Simula noon ay nagkaroon na ng mga pagkakataon na nawawala si Mang Cardo.
Minsan ay nagigising siya sa ilalim ng puno ng mangga. Minsan naman ay sa ilog, minsan ay sa bubong ng bahay nila, minsan ay sa ilalim ng kama. May pagkakataon din na nagbabago yung mga nakasulat sa journal niya. Nagsusulat kasi sa journal si Mang Cardo ng mga nangyayari sa araw-araw. Minsan ay may mga nakasulat doon na hindi naman niya naaalala na ginawa niya. Minsan ay nagigising siya na may mga sugat at pasa sa katawan. Minsan ay may mga nawawalang gamit sa bahay nila. Minsan ay nawawala si Junior. Minsan ay nawawala yung mga larawan nila sa dingding. Minsan ay nawawala yung buong bahay nila. Minsan ay nawawala yung buong barangay nila. Minsan ay nawawala yung buong mundo. Nung hindi na makayanan ni Mang Cardo ang nangyayari sa kanya, ay nagdesisyon siyang tapusin na ang pang-aasar ng aswang sa kanya. Naglagay siya ng mga bitag sa paligid ng bahay nila. May mga tinik na nakabaon sa lupa. May mga kawit na nakatali sa mga puno. May mga alambre na nakatali sa mga damo. Alam ni Mang Cardo na hindi basta-basta ang aswang na nanggugulo sa kanya. Pero umaasa siya na kahit papaano ay masasaktan ito sa mga bitag na nilagay niya. Pero sa kasamaang palad ay walang nahuli si Mang Cardo. Patuloy pa rin sa pang-aasar ang aswang sa kanya at patuloy pa rin na nawawala si Mang Cardo. Dahil sa wala nang maisip na paraan si Mang Cardo para mahuli ang aswang, ay nagdesisyon siyang kumonsulta sa albularyo. Nung makausap niya yung albularyo, ay nalaman niyang wala naman daw kakaiba sa kanya, maliban na lang sa kanyang utak na mukhang may tama na. Hindi naniwala si Mang Cardo sa sinabi ng albularyo dahil alam niya na nilalaro lang ng aswang ang isipan niya. Nung hindi siya matulungan ng albularyo, ay kinausap niya yung kapitbahay nila na si Mang Berto. Sinabi niya rito ang lahat ng nangyayari sa kanya at sa anak niya. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Mang Berto. Sabi pa nito ay baka raw nababaliw na si Mang Cardo dahil sa kakaisip sa aswang na kukuha sa anak niya. Hindi na lang kumibo si Mang Cardo. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Mang Berto. Isang gabi ay nagising si Mang Cardo dahil narinig niyang may bumubulong. Hinanap niya kung saan nanggagaling yung bulong at doon niya nakita si Junior na nakaluhod sa gilid ng kama niya at nagdarasal. Pero yung dasal ni Junior ay hindi Tagalog o Ingles. Hindi maintindihan ni Mang Cardo yung sinasabi ni Junior. Pero alam niya na isa itong sinaunang wika. Tumayo si Mang Cardo at nilapitan si Junior. Pero bago pa man niya ito mahawakan ay biglang nag-iba ng anyo si Junior. Naging matanda ito na may mahabang buhok at mahahabang kuko. Nakangisi ito habang nakatitig kay Mang Cardo. Sabi ng aswang ay naglalaro lang daw ito sa isipan ni Mang Cardo at kapag nagsawa na ito ay kakainin na niya silang mag-ama. Pero bago raw mangyari yon ay magpapaalam muna ito. Biglang tumawa yung aswang at naglaho. Nung gabing yon ay hindi na nakatulog si Mang Cardo. Doon niya na-realize na ang aswang pala ay may kakayahang maglaro sa isipan ng biktima nito. Kaya pala nagbago yung mga larawan nila ni Junior. Kaya pala nagigising siya sa iba't ibang parte ng sakahan nila. Kaya pala nawawala si Junior. Kaya pala nawawala yung buong bahay nila. Kaya pala nawawala yung buong barangay nila. Kaya pala nawawala yung buong mundo. Lahat ng yon ay dulot ng aswang na naglalaro sa isipan niya. Kaya pala hindi siya matulungan ng albularyo. Kaya pala hindi siya pinaniwalaan ni Mang Berto dahil ang totoo ay wala naman talagang nangyayari. Lahat ng yon ay nasa isipan lang ni Mang Cardo. Doon na nagalit si Mang Cardo. Hindi niya hahayaang kainin sila ng aswang na yon. Kaya naman naghanda siya para sa susunod na pag-atake nito. Nung muling magpakita kay Mang Cardo yung aswang sa anyo ni Junior ay hindi na siya nagulat. Hinayaan niya muna itong magsalita at magyabang. Pero nung akmang lalapitan na siya ng aswang ay hinampas niya ito ng isang bote na may lamang ihi ng buntis. Nagsisigaw yung aswang habang naglalakad pa atras. Nawala na yung anyo nito ni Junior at naging pangit na ito.
Naghanda na si Mang Cardo para sa susunod niyang gagawin. Pero nagulat siya nung biglang tumakbo yung aswang papalayo. Hindi na nagdalawang isip si Mang Cardo at hinabol niya ito. Paglabas niya ng bahay ay nakita niya na tumakbo sa bahay ni Mang Berto yung aswang. Doon na kinutuban si Mang Cardo. Pumasok siya sa bahay ni Mang Berto at nakita niya ito na nakahiga sa sahig at nagkukumahog. Natanggalin yung ihi ng buntis na bumabalot sa mukha niya. Doon na-realize ni Mang Cardo na aswang pala si Mang Berto. Hindi na siya nagdalawang isip at tinadtad niya ng taga ang katawan nito. Nagsisigaw si Mang Berto at nagmakaawa. Pero hindi nagpatinag si Mang Cardo. Nung makitang wala ng buhay si Mang Berto ay tumakbo na si Mang Cardo sa bahay nila at kinuha si Junior. Natatakot siya na baka may kasama pa si Mang Berto na aswang at gantihan sila. Umalis sila sa barangay na yon at hindi na bumalik pa. Ang sabi ni Mang Cardo ay hindi na siya nawawala ngayon. Pero may mga pagkakataon pa rin na naguguluhan siya sa mga nangyayari. Halimbawa ay hindi niya matandaan ang pangalan ng anak niya. Kaya Junior na lang ang tawag niya rito. Hindi rin niya matandaan kung anong pangalan ng asawa niya. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan ng barangay nila. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan ng albularyo na pinuntahan niya. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan ng kapitbahay niyang si Mang Berto. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan niya. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan ng aswang na nanggulo sa kanila. Hindi niya rin matandaan kung anong pangalan ng probinsya na pinuntahan namin. Sa tingin ko ay hindi lang naglaro sa isipan ni Mang Cardo yung aswang. Sa tingin ko ay nagtanggal ito ng mga alaala sa utak niya. Pero hindi ko na lang sinabi kay Mang Cardo ang hinala ko. Baka kasi lalo lang siyang mag-alala. Kilala si Lolo sa aming baryo. Isa siyang bayani para sa amin. Siya yung lolo na palaging may dalang kwento na may moral lesson. Siya yung lolo na palaging may baong candy sa bulsa para sa mga bata. Siya yung lolo na kahit matanda na ay kayang-kaya pa rin makipagsabayan sa mga kabataan. Sundalo si Lolo noon. Nakipaglaban siya para sa ating bansa. Hindi ko na lang babanggitin kung anong giyera ang sinalihan ni Lolo. Basta isa ito sa mga pinakamadugong giyera na naranasan ng ating bansa. Sabi ni Lolo nung makauwi siya sa bahay nila ay hindi na siya yung dating siya. Marami raw siyang nakitang karumal-dumal na bagay sa giyera. Mga bagay na hindi kayang sikmuray ng isang normal na tao. Pero ang isa sa mga pinakakakaibang bagay na naidulot ng giyera kay Lolo ay yung kakayahan niyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Sabi ni Lolo, nung nasa giyera raw siya ay may nakita siyang malaking ibon na nakatingin sa kanila ng mga kasama niyang sundalo. Nung sundan niya ng tingin yung ibon, ay nakita niya na nakatingin ito sa mga sundalo na nasa likuran nila. Para raw itong asong nag-aabang na makakita ng buto. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Lolo at yung mga kasama niya. Pero yung ibon ay sinundan sila. Sa bawat hakbang daw nila ay lumilipad din yung ibon. Nung hindi na makatiis si Lolo ay tinanong niya yung mga kasama niya kung nakikita ba nila yung malaking ibon na nasa itaas nila. Pero walang sumagot kay Lolo. Imbes na sagutin siya ay tinawanan lang siya ng mga kasama niya. Nung makauwi si Lolo sa bahay ay ikinuwento niya sa pamilya niya yung tungkol sa ibon. Doon lang niya nalaman na yung ibon pala na nakita niya ay isa sa mga anyo na kinukuha ng mga aswang. Simula noon ay nakikita na ni Lolo yung mga aswang na dumadaan sa bahay nila. Sabi niya karamihan daw sa mga aswang ay may pakpak na parang sa paniki. May mga aswang din na hindi marunong lumipad. Pero ang pinakakatakot daw na anyo ng aswang ay yung malaking ibon na nakita niya sa giyera. Nung minsang may seremonya sa baryo namin para sa mga veterano ng giyera, ay nagbahagi ng kwento si Lolo.
Nakakatawa lang kasi ang dami niyang pwedeng ikwento tungkol sa giyera. Pero yung karanasan niya sa aswang ang napili niyang ibahagi. Sabi ni Lolo, nung giyera raw ay may pagkakataon na inutusan silang magpatrolya sa kagubatan. May mga kalaban daw na nagtatago sa kagubatan na yon at pinapunta sila roon para sugurin yung mga kalaban. Habang naglalakad sila sa kagubatan ay nakita ni Lolo yung malaking ibon na nakatingin sa mga sundalo na nasa likuran nila. Doon na siya kinabahan kasi alam niya na may mamamatay sa mga kasama niya. Nung sabihin niya sa mga kasama niya na may malaking ibon sa itaas nila ay tinawanan lang siya ng mga ito. Sabi ni Lolo, alam niya na hindi siya dapat matakot sa ibon dahil hindi naman sila nito kayang saktan. Pero yung ibon ay nagsisilbing babala na may nakaabang na panganib sa kanila. Kaya naman, nagdesisyon si Lolo na magtago sa isang bunker na nakita niya. Nung makapasok siya sa bunker ay nakarinig siya ng pagsabog. Sumabog daw yung mga bomba na dala ng mga kalaban. Nung lumabas siya sa bunker ay nakita niya yung mga bangkay ng mga kasama niyang sundalo. Sabi ni Lolo, isa yun sa mga dahilan kung bakit takot siya sa dilim. Kasi kapag nasa dilim siya ay naaalala niya yung mga bangkay ng mga sundalo na nakita niya sa gubat. Hindi lang yun. Takot din si Lolo sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Nung minsang nagkaroon ng blackout sa amin ay nakarinig ako ng sigaw ni Lolo. Nung puntahan ko siya sa kwarto nila ni Lola ay nakita ko siya na nakadungaw sa bintana. Tinanong ko siya kung ano yung sinisigaw niya. Sabi ni Lolo, may nakita raw siyang malaking ibon na nakadapo sa bubong ng kapitbahay namin. Sabi ni Lolo, hindi raw niya alam kung bakit siya nakasigaw. Siguro raw ay dahil sa nagulat siya. Kasi hindi niya inaasahan na makakakita pa siya ng aswang sa edad niya. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi natatakot ako na baka pasukin kami ng aswang. Pero si Lolo, hindi ko alam kung anong kinain niya at nakatulog pa siya. Kahit na siya yung nakakita sa aswang. Nung sumunod na gabi ay nagkaroon ulit ng blackout. Pero nakahanda na si Lolo. Bumili siya ng generator para kahit mawalan ng kuryente ay may ilaw pa rin sa bahay namin. Pero sa kasamaang palad ay nagluko yung generator. Kaya nagdilim ulit yung buong bahay. Bigla na naman sumigaw si Lolo. Pero sa pagkakataong yon ay hindi lang sigaw ang narinig ko. Narinig ko rin siyang nagmura. Pagpasok ko sa kwarto nila ay nakita ko siya na may dalang shotgun. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Sabi ni Lolo, nakita raw niya na palipad na yung aswang papunta sa bahay namin. Kaya binaril niya ito. Hindi raw niya alam kung tinamaan niya ba ito. Pero tiyak daw siya na tatangkain nitong pumasok sa bahay namin. Kaya naman kinarga ko yung flashlight at nagbukas ng kandila. Si Lolo naman ay lumabas ng bahay at naghintay sa bubong. Sabi niya hindi raw siya papayag na makapasok yung aswang. Nung magbukas yung ilaw ay nakita ko si Lolo na nakatayo sa bubong ng bahay namin. Nakatingin siya sa bubong ng kapitbahay namin. Bago pa man ako makapagtanong, ay nakita ko yung malaking ibon na tinutukoy ni Lolo. Nakadapo ito sa bubong ng kapitbahay namin at nakatingin sa akin. Nakita ko na bumuka yung bibig nito at lumabas yung dila na mahaba at parang ahas. Bigla itong lumipad papunta sa direksyon ko. Pero bago pa man ito makalapit sa akin, ay nabaril na ito ni Lolo. Bumagsak ito sa lupa at nagkikisay. Lumabas ako ng bahay at nakita ko na yung malaking ibon ay nagkikisay pa rin sa lupa. Nung makita ako ay sinubukan pa nitong lumipad pero binaril ulit ito ni Lolo. Hindi ko alam kung ilang beses niya binaril yung aswang. Basta ang alam ko ay hindi na ito gumalaw pa. Pagkatapos noon ay nagkaroon na ulit ng ilaw, kaya nakita ko na yung aswang ay may pakpak na parang sa paniki. Pero yung katawan nito ay katawan ng isang malaking ibon.
Sabi ni Lolo, yun daw yung aswang na nakita niya nung nakaraang gabi. Hinintay lang daw nito na mag-blackout ulit para makapasok sa bahay namin. Pero hindi niya ito hinayaan. Ang dahilan pala kung bakit takot si Lolo sa dilim ay dahil sa takot siya na baka makapasok yung mga aswang na nakikita niya. Kaya kung mapapansin niyo ay napakaraming ilaw sa bahay nila kasi obsesyon ni Lolo na magkaroon ng liwanag sa bahay nila para hindi makapasok yung mga aswang na nagtatago sa dilim. Si Lolo ay nasa 80s na nung mangyari ito. Pero kahit na ganun na siya katanda, ay nakaya pa rin niyang patayin yung aswang na bumiktima sa asawa niya. Nung mamatay si Lola ay hindi ito nakayanan ni Lolo. Kaya sumunod na rin siya kay Lola. Pero bago siya mamatay ay nag-iwan siya ng mga sulat. Mga alaala niya na gusto niyang ibahagi sa mga apo niya. Isa ako sa mga nakabasa ng mga sinulat ni Lolo. At isa sa mga nagustuhan ko ay yung karanasan niya sa aswang na nakita niya habang nasa giyera. May nakwento sa akin noon yung lola ko na kwento ng isang matanda na kilala niya. Ang pangalan ng matanda ay Lola Nena. Noon daw medyo malakas pa si Lola Nena ay manghihilot ito. Sabi ni Lola, may napapansin daw sila kay Lola Nena noon na hindi nila maipaliwanag. Lagi raw itong bumabalik sa isang lumang bahay na bato sa bayan. Hindi naman daw mayaman si Lola Nena para doon tumira pero lagi siyang nakikitang pumapasok doon. May nagtanong daw kay Lola Nena kung bakit lagi siyang pumupunta doon. Ang sabi raw ni Lola Nena ay may hinahanap siya doon, isang babae na nagngangalang Aling Sela. Nagtaka raw yung nagtanong kasi ang alam nila ay walang nakatira sa lumang bahay na bato. Doon nagsimula ang pag-aalala ng pamilya ni Lola Nena. Akala nila ay nababaliw na si Lola Nena. Isang araw daw ay may nakakita kay Lola Nena na umiiyak sa labas ng lumang bahay na bato. Nagtanong daw yung nakakita kung ano ang problema ni Lola Nena. Ang sabi raw nito ay may naghahanap sa kanya na isang babae. Nagtaka raw yung nakakita at nagtanong kung sino ang naghahanap kay Lola Nena. Ang sabi raw ni Lola Nena ay yung babae na nawawala. Doon na raw natakot yung nakakita at sinamahan pa uwi si Lola Nena. Isang beses daw na naglalakad si Lola Nena sa bayan ay may lumapit sa kanyang pulis. Nagtanong daw yung pulis kung kilala niya yung nawawalang babae. Sabi raw ni Lola Nena ay hindi niya kilala at nagmamadali siyang umalis. Pag-uwi raw ni Lola Nena ay takot na takot ito at sinasabi na may naghahanap sa kanya. Doon na nagpasya ang pamilya ni Lola Nena na magpatingin sila sa albularyo. Sabi raw ng albularyo ay wala naman daw kakaiba kay Lola Nena. Maliban sa may bumabagabag sa kanyang konsensya, hindi raw maintindihan ni Lola Nena ang ibig sabihin ng albularyo. Isang beses daw na bumalik si Lola Nena sa lumang bahay na bato, ay may nakita siyang mga gamit sa isang kwarto doon. May mga damit, sapatos at iba pang personal na gamit. May nakita rin daw siyang diary na nakalagay sa isang lamesa. Binasa raw ni Lola Nena yung diary at nagulat siya dahil sulat kamay niya yung nakasulat doon. Ang sabi raw ni Lola Nena ay hindi niya maalala na sumulat siya ng diary. Binasa raw ni Lola Nena yung mga entry sa diary pero hindi niya maalala na nangyari sa kanya yung mga nakasaad doon. Karamihan daw sa mga entry ay tungkol sa mga nangyayari sa buhay ng may-ari ng diary. Mga simpleng bagay na hindi na matandaan ni Lola Nena kung nangyari ba sa kanya. Ang huling entry raw sa diary ay tungkol sa isang babae na nagngangalang Aling Sela na tumira sa bahay na bato. Ayon daw sa diary ay may nangyaring hindi maganda kay Aling Sela at nawawala ito. Ang sabi raw ni Lola Nena ay hindi niya matandaan na tumira siya sa bahay na bato at lalong hindi niya matandaan na may tumira doon na Aling Sela.
May nakita raw si Lola Nena sa dingding ng bahay na bato, isang mural na hindi niya napansin dati. Lumapit daw siya at tiningnan kung ano yung nakapinta sa dingding. Ang nakalagay raw doon ay isang babae na nakatayo sa gilid ng bintana. May isa pang babae na nakatayo sa likod niya at tinutulak siya. Nakita raw ni Lola Nena na bumagsak yung babae sa bintana at nabagok yung ulo niya sa sahig. Nung tiningnan daw ni Lola Nena yung mukha ng babae na tumulak doon sa babae sa bintana, ay nakita niya ang sarili niya. Doon daw niya naalala na siya ang may kasalanan sa pagkawala ni Aling Sela. Nung maalala daw ni Lola Nena ang lahat, ay biglang may lumitaw na nilalang na nag-aanyong tao. Ang tawag daw sa kanya ng nilalang ay Lola. Ayon daw sa nilalang ay siya ang pumatay sa totoong Lola Nena. Ang pangalan daw ng nilalang ay Aling Sela. Isa raw itong aswang na naganyong tao at nagpakilala sa totoong Lola Nena. Nung makuha raw niya ang tiwala ni Lola Nena ay sa kanya ito pinatay. Nangyari raw ang lahat sa lumang bahay na bato. Doon daw nagpunta si Lola Nena para maghilot sa isang buntis. Pero ang hindi niya alam ay isa itong aswang. Nung maalala raw ni Lola Nena ang lahat, ay doon nagalit si Aling Sela. Kaya raw siya bumabalik sa lumang bahay na bato, ay dahil may bumabagabag sa kanyang konsensya. Sa kabila ng pagiging aswang ni Aling Sela, ay may natitira pa rin daw konsensya si Lola Nena. Nagkaroon daw ng labanan sa pagitan ni Lola Nena at Aling Sela. Pero dahil matanda na si Lola Nena, ay hindi niya ito nakayanan. Nagawa lang daw niyang makatakas dahil natamaan niya ng kutsilyo sa mata si Aling Sela. Nung makalabas daw si Lola Nena sa bahay na bato, ay doon niya nakita na may nakapaskil na nawawala siya. Nagsumbong daw si Lola Nena sa mga pulis at nagawang mahuli si Aling Sela. Giniba yung lumang bahay na bato. Pero sabi ng mga nakatira malapit doon, ay may mga nilalang na naglalakad-lakad sa paligid ng lugar. Ayon sa mga nakakakita, ay kamukha ni Lola Nena yung nilalang na naglalakad doon. Si Lola Nena naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay, pero lagi niyang sinasabi sa mga tao na mag-ingat sa mga aswang. Dahil kahit na matanda ka na ay pwede ka pa rin nilang mabiktima.